At ano ang pwede nating sabihin na mag-substantiate, no, na totoo siya ang may-ari ng Tingog Party List, ay yung first nominee nila ay asawa niya. Madami nagtatanong sa akin ngayon, ano bang magagawa namin? Ano bang matulong namin sa eleksyon? Unang-una, pwede nyo siguro matulong talaga, huwag nyo iboto yung Tingog Party List. Kasi ang boto para sa Tingog Party List ay boto para kay Martin Romualdez. Ma'am, ngayon po nag-aabot ng panahon. Ano po ang mensahe natin ma'am sa ating kababayan? And at bilang paalala na rin po ma'am, gaano po bang halaga na sumunod at makinig po tayo sa mga abiso sa mga otoridad po. Kagaya na lang po ng pagpapatupad ng first evacuation and lalo na po sa mga danger zone areas po. Opo. Sa isang disaster, no, ang mahalaga talaga ay walang namamatay na mga tao o mga residente doon sa area na yun. Yan yung rason kung bakit meron tayong preemptive evacuation. Kailangan sundin na yun ng mga tao dahil yung kanilang buhay ang nakasalalay doon kung merong mangyari at madisgrasya sila o maabutan sila ng pagsabog ng bulkan. Kaya mahalaga yung pagsunod sa mga warnings ng local disaster council nila. Pangalawa, kailangan din ng mga tao maghanda dahil alam naman nila yung lugar nila ay malapit sa bulkan. So kapag pina-evacuate sila, dapat handa sila na mag-evacuate at handa yung mga kailangan nilang dalhin sa pag-evacuate. Pangatlo, kung sila ay naabutan noong disaster o noong aksidente, noong sakuna doon sa area na yon, kailangan handa pa rin sila. So, meron silang go bag na nandoon yung mga emergency na gamit nila. Ma'am, last po. Gaano po talaga ma'am na patuloy po natin tutukan yung pagpapaiting po ng disaster management. Given naman hindi lang po bagyo ang dapat natin paghandaan, kundi maging po ang mga pag-alboroto po ng iba't ibang bulkan, katulad na lang po ng Northern Laocan. Napakahalaga niyan na kailangan handa yung mga komunidad, yung mga cities and municipalities natin. Kaya nga meron tayong automatic appropriation sa ating disaster fund, no, sa mga local disaster fund natin. At hindi mo pwedeng galawin yon. Ibig sabihin, kailangan sa budgeting, automatic talaga yung disaster fund mo. Yun yung nauuna na nilalagyan ng pondo dahil yung ating bansa ay disaster prone. Hindi lang sa bagyo, kasama na ang mga pagbaha, kasama na ang landslide, kasama na ang pagsabog ng bulkan, at hindi lang natural disasters, kasali din ng man-made disasters. No? So, napakahalaga yon na merong, unang-una, merong emergency disaster fund at merong portion doon na quick relief fund, no? So yun yung binibigay kaagad sa mga tao kapag may disaster na, at merong portion doon na for investment sa disaster risk reduction and mitigation. Napakahalaga din nun kasi kailangan yung preparations ng mga komunidad at ng mga cities and municipalities. Next question. Ano yung press club? ang pag-uusap mo sa mga evacuees, ano yung tulong na binigay mo na hindi ka malilimutan ng mga taga-Negros, lalo na ng mga evacuees? Ngayon, Hindi ko po sila natanong. Hindi ko po sila natanong, pero simula po noong nakaraang taon, pahiram ako nung list, Jobe, kasi hindi ko ma-memorize yung listahan. Ito, sorry sir ha. Ito sir, kailangan. So nung nakaraang simula nung nag-alboroto ang bulkan, nag-distribute kami ng 25 kilos ng rice to farmers, 6,500 farmers yun. Tapos nag-distribute din kami ng 10 kilos of rice bago natapos yung year 2024. 8,000 relief boxes sa iba't ibang evacuation sites, tapos 5,000 na mga non-food items, no? Ito yung mga sleeping mats, mga mosquito nets,
Tapos, yung Kalusugan food truck namin, nag-serve sila sa 4,000 evacuees in 2 weeks. Ito yung truck namin na nagluluto, nagbibigay ng hot meals para sa mga first responders at biktima ng disaster. Medical mission, 1,000 beneficiaries in 3 days. Tapos, meron din kaming evacuees na beneficiary ng Magnegosyo Taday program. Ito po yung micro and small, medium enterprises na support ng aming opisina. 100,000 face masks. Tapos, nagbigay din kami ng 20,500 ml bottled water and 100,000 face masks ulit. At yung ngayon, sir, ang binigay namin ay tig 25 kilos per family sa Canlaon City, La Carlota, at sa La Castellana. So, bale, mga 2,514 families yung nabigay namin ng tig 25 kilos per sack na bigas. Ma'am, nabanggit kanina ni Mayor na parang gusto nilang hilingin sa national government na imbis na mga perang ayuda, ang gusto daw nila is magkaroon sila ng pondo para makalipat sila permanently para mapool lahat ng pera, makabili po ng lote at magkaroon daw po ng permanent relocation. Suportado po ba niyo yun? Yes, nagkausap kami ni Mayor kanina, no. Tinatanong ko siya kung anong mga plano nila kasi mayor din ako dati, no. Sa amin doon sa Davao City, hindi namin pinapatagal sa evacuation centers ang mga evacuees. Dahil unang-una, ang ginagamit natin na evacuation centers ay mga paaralan. So yung mga paaralan, nadi-displace natin yung mga estudyante. Ganito din yung experience ko nung nasa DepEd ako, nung pagsabog ng Mount Mayon sa Albay. Nagkakaproblema kami kasi tumatagal yung mga evacuees, nadi-displace yung mga estudyante namin. At pangatlo, kaya nung mayor ako, ayaw ko talagang tumagal sila kasi nagkakasakit yung mga tao. Lagnat, dengue, well ngayon, ganun yung nangyayari ngayon dito, no? Chicken pox, may outbreak ng chicken pox, ng lagnat, may dengue. Minsan, sisira yun siya, nag-LBM yung mga tao dahil sa supply ng tubig hindi maayos. Nagkausap kami ni Mayor at binanggit niya yung mga long-term plans niya. Sabi ko, agree ako sa mga long-term plans mo dahil dumaan din ako sa pagka-mayor. Hindi talaga ideal na 4-6 na buwan ang mga evacuees sa isang center. At sabi ko sa kanya, tinanong ko sila kasi kanina kung ano yung, maliit lang kasi yung opisina namin, maliit din yung budget namin, pero tinanong ko kanina kung ano yung matulong ng opisina namin. Nagsabi yung mga tao ng hygiene kits, so ito yung mga toothbrush, toothpaste, shampoo, sabon, sanitary napkin. Meron kaming supply sa ganon, so sinabihan ko yung Bacolod, satellite office namin, ang Panay Negros Island satellite office namin na ibigay yung hygiene kits. At nagkausap kami ni Mayor, nahihirapan din siya sa pagkain. Kasi libo-libo yung pinapakain nila araw-araw na nasa evacuation center. So sinabi ko kay Mayor, makakatulong kami sa bigas na mabigyan ng suporta yung community cooking nila. Pero kapag tinanong mo yung mga tao doon kanina, medyo tumagal ako doon sa isang evacuation classroom, no, nakita ninyo. Kasi ang sinasabi talaga ng mga tao, gusto na nila umuwi. Kasi naabala talaga yung hanap buhay nila at yung pang-araw-araw nila. Tsaka hindi din talaga ideal. Hindi yan ideal na tulugan ng matagal na panahon ang isang classroom. So sabi ko, antay tayo kung ano yung magiging desisyon ng Disaster Council, kung ano yung itutulak ni Mayor. In the meantime, suportahan natin yung community cooking para sa pagkain. Ilang evac, ma'am? ng pagbisita mo dito? Anong pinaka-cheese at pinaka-punto ng pagbisita mo dito ngayon sa La Castellana o sa mga Canlaon evacuees?
Ito po yung dati pang supposedly schedule namin na pagbisita nung una pang sumabog yung Mount Canlaon. Hindi lang siya nagawa. Ngayon, nakabalik ako galing sa abroad. Gumawa kasi kami ng plano para sa pasasalamat sa mga tao sa iba namang subject matter. So, nagka-schedule kami, naglagay kami ng schedule dito sa Negros at sinadya namin na bumisita sa mga tao para ihatid yung tulong at tingnan nga yung situation ng evacuation site nila. Kasi alam ko talaga kung gaano kahirap magpatakbo ng evacuation site. Madami na rin kaming nadaanan na disasters sa Davao City. Ilang evac centers ang bibisitahin niyo ngayon? Sa per city, ma'am, isa. Pero yung bigas, bigay sa lahat ng families. So, 2,514 families yon sa Canlaon City, sa La Carlota at sa La Castellana. So, lahat sila nabigyan ng 25 kilos na rice. Pero yung pagbisita ko, tatlo. Isa sa Canlaon City, isa sa La Castellana, isa sa La Carlota. It's from the Office of the President, from government's fund, or Ano, from personal fund po ito? Hindi, ma'am. Hindi po ito sa Office of the President, ma'am. Of the Vice President? Opo. Ang sa ma'am, yung hygiene kits namin, meron talaga kaming ganyan. Yung non-consumables namin, non-food supplies namin, meron talagang ganyan. At yung bigas na para dito ngayon, galing po sa businessman doon sa Bacolod. Pinabigay niya po para sa mga evacuees. Yung message mo sa mga politiko sa Negros na kaalyansa mo pa rin at lalaban nitong Mayor Dos. Patuloy lang tayo sa aming mga kasamahan at sa mga kandidato ngayong darating na eleksyon. Patuloy lang tayo sa matinodanon sa Tagalog. Matarong. Totoo. Patuloy lang tayo sa totoong serbisyo para sa ating mga constituents. At lagi nating isa-isip na kailangan natin ng peace and development, kalinaw ug kalambuan, kapayapaan at development is Asan yun? kaunlaran. Kapayapaan at kaunlaran. Yun lang lagi dapat nilang isinasaisip sa mga plataforma nila. Pero anong mensahe mo sa 11 Negros congressman na bumuto para ma-impeach ka? Wala po akong mensahe sa kanila and I don't think meron din silang mensahe sa akin. Latest, ma'am, about the situation of former President Digong doon sa Netherlands. Nagkausap kami kahapon, ma'am. Tumawag siya sa akin, si President Duterte. At sinabi niya sa akin na diretsuhin ko na daw yung mga tao na bumoto straight ng PDP laban. Huwag na daw magpaligoy-ligoy pa. Sabihin na daw diretsyo at ipaintindi sa mga tao kung bakit kailangan nilang bumoto straight ng 10 na mga senators ng Duterte ang tawag nila sa sarili nila, ma'am, dahil hindi sila lahat galing sa isang partido lamang, no? 6 yung galing sa partido nila President Duterte at 4 yung guest candidates. So nagkausap kami habang nasa ferry ako mula Toledo, Cebu, papunta dito sa San Carlos City, sa Negros Occidental. Medyo matagal yung pag-uusap namin, ma'am. Yun ang sinabi niya sa akin. So, yes. Ibig sabihin, VP, sama ka sa mga campaign sorties nila? Yes, ma'am. Kagabi, nag-re-strategize ako kung anong dapat gagawin. Kasi, ang balak ko talaga sana, ma'am, ay umikot lang sa mga tao, puntahan yung mga tao para magpasalamat. Kahapon, sinabihan na niya ako na huwag ka na magpaligoy-ligoy. Diretsuhin mo yung mga tao na 10 na Duterte
candidates ang iboto at ipaintindi sa mga tao na kailangan iboto straight yung 10 kandidato. Ma'am, endorsing Senator Amy Marcos. Meron po akong, nakita niyo po yung endorsement video ko kay Amy Marcos at kay Camille Villar. Dahil ito sa matagal na namin na pagkakaibigan at dahil din ito sa sinabi ko nga, pareho naman yung vision ng Duterte at nung dalawa pang kandidato, and that is a peaceful and prosperous Philippines. They have a Last shared three questions. vision. ma'am, do you think malaking magiging boost nila na chances of winning itong ni na Sen Amy tsaka ni Camille Villar dahil po sa endorsement niyo? Natanong na yan sa akin, no. Hindi ko talaga alam kung anong maitulong nung endorsement video, no. Lagi akong tinatanong ng mga tao na ano ba daw talaga ang gagawin nila, kung iboboto ba daw talaga nila dahil merong mga video na lumabas, at sinabi ko diretso sa mga tao na may karanasan ako dati, nag-endorso ako at ngayon nagsasabi yung mga tao na saan nagmahay gani? Nagsisisi. Nagsisisi ang mga tao sa pagpili nila sa ating presidente. So, ang sinasabi ko lang sa mga tao, nandyan yung dalawa, nandyan si Senator, nandyan si Amy, nandyan si Camille, mga matitino ito na tao. Si Senator Amy kilala ko since 2012. Meron akong mga kwento, medyo mahaba yung kwento, konti lang yung oras natin dito kung paano ko nasabi na matino na tao si Camille Villar at si Amy Marcos. Iniiwan ko na hindi ako namimilit, wala ako namunggos. Nandyan sila nagpepresenta na nagpapili sila karong eleksyon. Iwan na namin yan sa mga tao kung sino yung dalawa nila na iboboto. Ma'am, sabi sa ni- 11 at 12. Sabi ni Last three Congressman questions. Asidre, puzzled daw siya na mataas pa rin yung confidence mo, malapit naman na yung impeachment trial nyo. Tapos sinasabi niya, hindi mo naman daw mapaliwanag yung paggamit ng funds. Ano po ang reaksyon niyo sa kanila? Unang-una, ito ba yung sa confidential funds at sa impeachment, hindi naman sa hindi ko siya maipaliwanag. Ang ginagawa ko ay hindi talaga ako nagpapaliwanag, lalong-lalo na sa mga members of the House of Representatives. Dahil, bigyan ko kayo ng example, no? Ang may-ari ng Tingog Party List ay si Martin Romualdez. Sinabi niya yan sa akin noon na siya ang may-ari ng Tingog Party List. At ano ang pwede nating sabihin na mag-substantiate, no, na totoo siya ang may-ari ng Tingog Party List, ay yung first nominee nila ay asawa niya. So ibig sabihin, yung second nominee nila na si Jude Asidre, na gusto niyang sumagot ako sa kanya patungkol sa confidential funds, ay pagmamay-ari ni Martin Romualdez. Kasi second seat siya ng Tingog Party List. So, ibig sabihin, pinapasagot nila ako kanino kay Martin Romualdez. So, bakit naman ako sasagot sa Tingog Party List? Madami nagtatanong sa akin ngayon, ano bang magagawa namin? Ano bang matulong namin sa eleksyon? Unang-una, pwede nyo siguro matulong talaga, huwag nyo iboto yung Tingog Party List. Kasi ang boto para sa Tingog Party List ay boto para kay Martin Romualdez. Isipin nyo, 3 na yung seats niya sa House of Representatives. Yung distrito niya sa Tacloban, yung 2 upuan niya sa Tingog Party List. Yung upuan ng asawa niya, yung seat ng asawa niya, yung seat ni Asidre. So, hindi dahil hindi ko masagot yung mga tanong nila sa confidential funds, ayaw kong sumagot sa mga pagmamay-ari ni Martin Romualdez. Ang ginawa kasi nila, kasi distrito lang si Martin Romualdez sa Tacloban, 'di ba?
So, wala siyang personality na kumuha ng budget para sa buong bansa. Kasi distrito lang yung sa kanya eh. So, ang ginawa niya gumawa siya ng party list. Eh, ang party list, pwede yan sa buong bansa. Kahit saan. Doon pumapasok yung pondo, yung pera sa party list niya. Ano ang pwede nating sabihin na mag-substantiate niyan? Tingnan natin yung natanggap na pera sa galing sa mga regional offices papunta doon sa Tingog party list at magkano yun. So bakit ako sasagot sa tao na unang-una todo ang paninira niya sa akin, todo ang gastos niya sa paninira sa akin. Pangalawa, ganyan siya kasakim sa pera at sa power. 3 yung upuan niya, 3 yung seats niya sa House of Representatives. Ma'am, in-announce ni DA Secretary na dito sa Visayas, sisimulan daw yung pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas. Sa Visayas daw po unahin yan. Ano pong reaction ninyo? Yan, di ba yan na yung sinasabi nila noon pa na hindi nila magawa hanggang ngayon dahil hindi nila alam kung paano gawin at dahil sa totoo lang nung sinabi yung 20 pesos per kilo na bigas ay nagsinungaling yung nagsabi. Alam niyang hindi kayanin pero pinaasa niya ang mga tao na ibibigay yon. One last question. Meron akong pagdududa ha na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao, pang hayop. Kanang ginatawag nila og ano sa bana siya sa murag lamaw. Gambog. Oo. Ganyan. Ganun ba yung bigas ng NFA, sir? Ganyan yung pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. Gambog. Oh, yan yun, diba? Yan yung 20 pesos per kilo na binebenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga baboy hindi mga hayop ang mga Pilipino. Kapag nagbenta kayo ng 20 pesos per kilo, bibili kami lahat kasi pwede siya kainin ng tao. Ma'am, what do you think out of the timing ng announcement ng 20 pesos per kilo na bigas just weeks before the election? Ano na yan? Promise na naman yan sa mga tao na alam mong para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators. Para manalo yung kanilang alyansa kuno na iniwanan naman din sila nung dalawa nilang kandidato dahil kakaalam ko walang direksyon yung kanilang alyansa. Ma'am, tingin niyo related din po sa survey because malaki yung binagsak ng survey. And analysts are saying na they need parang a carrot to lure in again the confidence. Well, hindi ko alam kung anong motibo nila. Baka, yes, inaano na naman nila yung mga tao, binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas? So baka may problema sila sa boto dito sa Visayas. Baka ma'am, i-ano na lang natin, i-reduce na lang natin doon sa mga sinasabi nila, 20 pesos per kilo na rice dito sa Visayas para namang hindi kami nagugutom doon sa Mindanao at hindi namin kailangan ng 20 pesos per kilo na rice kasi wala na silang magawa sa Mindanao, ma'am. Kahit anong gawin nila, hindi na talaga boboto ang kami sa mga tao na kung ano-ano lang yung pinapaasa sa mga kababayan natin. So, yes. Ma'am, Last clarification question. lang po, dun sa
statement ni Attorney Kaufman, sabi niya mali daw po yung sinasabi na the Duterte camp wanted to limit yung mga victims sa may passport at saka sa may national ID. Clarify lang po natin, ma'am. Kasi ang sinasabi po niya, sinisisi niya si Attorney Cristina Conti and the other Filipino ICC lawyer for parang misleading allegedly the public. Ano po ba talaga yung intention ng Duterte family towards it? Hindi ma'am, yung moves ng abogado ay moves ng abogado para sa kliyente niya. So malamang pinag-usapan nila yon ng kanyang client na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So hindi ako maka-explain sa mga ginagawa nila dahil meron silang lawyer-client confidentiality. Pero ang naintindihan ko lang as a lawyer ay ayaw ng defense, ayaw ni Attorney Kaufman na merong mga peking witnesses at merong mga peking complainants na ipasok ang mga gustong pabagsakin yung pamilya namin. Ma'am, nabanggit ni Yusek Claire Castro na kaya daw nag-drop yung ratings ni PBBM dahil daw biktima siya ng fake news. Ano pong take niyo doon? Lahat naman tayo biktima ng fake news, 'di ba? Kayo lahat biktima din kayo na alam nyo kasi may experience na kasi ako sa Castro na apelyido, yun si Franz Castro. Wala talagang maayos na lumabas doon sa bibig ng babae na yon. Siguro itong pinsan niya na si Claire Castro, kaya ganyan din siguro. Baka galing lang sila sa isang puno. Any parting words? Ma'am, sa Dahig, kailan ka babalik, ma'am? Nag-promise ako sa mga magulang ko, sa nanay at sa tatay ko na sa birthday ko, silang dalawa yung kasama ko. So babalik ako sa Hague sa birthday ko, kasama yung nanay ko. Kasi nung pagbisita niya noong nakaraan, hindi siya nakapasok dahil wala siyang permission. So nung nagkausap kami ni Pangulong Duterte kahapon, inaantay niya daw na magbisita yung nanay ko. At sinabihan ko din yung nanay ko, sabi ko na sa birthday ko na lang tayong magkita tatlo. Any parting words, ma'am? Kakastro ka na. Yes, oo. Kailangan na siguro mas magandang at mas maayos na plano para sa mga evacuees dahil mahirap talaga ang tumagal sa evacuation center at hindi na ako magpaligoy-ligoy pa, diretso ninyong iboto ang 10 kandidato ng Duterte, si Bato de la Rosa, si Bongo, si JV Hinlo, si Raul Lambino, si Jimmy Bondoc, si Philip Salvador, si Apollo Kibuloy, Vic Rodriguez, Rodante Marcoleta at Richard Mata. Thank you po. Thank you.